Masayang araw, mga ka-PL. O ito, minabuti ko po na gumawa ng isang short video tungkol po dito sa naging hinanaing o sama ng loob ni Ka Eric sa mga organizer ng Maisog. Klaruhin ko lamang po, mga kababayan, sama lamang po ng loob. Hindi po galit ang nararamdaman ni Ka Eric, ha. Magkaiba po ang sama ng loob at ang galit. Okay? Kasi baka mamaya sakyan po ito ng iba at sabihin, Ka Eric galit na galit. O, walang ganon, ha. Hindi po galit, kundi sama lamang po ng loob. Okay? Kahapon na banggit ko po ito sa live ko habang nasa Davao City tayo, mga ka-PL, para magbigay ng update sa inyo kung matutuloy ba ang Maisog Rally sa Davao, pero wala. Kaya ito, isa sa mga napag-usapan natin. Kaso, hindi ko po naipaliwanag sa inyong maigi kasi ginugurgur po ang signal natin. Alam niyo naman po siguro yan, di ba? O ngayon, ito ang naging mensahe ni Ka Eric, mga ka-PL. Basahin ko na. Ayan. Ito, kumbaga, parang tanong sa kanya. Ano ho? Ka Eric, what is your take about sa announcement of KOJC? Yung announcement po ng KOJC na hindi na ho sila, tawag nito, magpa-participate sa mga rallies ng Maisog Rally. O, di ba? O Maisog o hakbang ng Maisog. Ayan. O, ito naman po, kibali ang kanyang kasagutan. O, kasi kahit ako, kumbaga, halimbawa ako si Ka Eric, kasi kahit ako, masama ang loob ko sa mga Maisog organizers. Ayan. Kasi during the siege, wala ako nakita na pwersa or presence ng Maisog. Ako, everyday, nasa ground zero ako to help our Filipino brothers and sisters against sa mga kagong pulis. Ayan. I was asking them to help, pero wala talaga. Humingi pala ng tulong si Ka Eric, mga ka-PL, sa mga organizer ng Maisog, pero walay. Kumbaga, parang tinabla. Ayan. Kumbaga, parang, ops, teka, problema nyo yan. Hindi yan kasama sa problema ng Maisog. Problema lang yan ng KOJC, kaya kayo dapat lumutas niyan. Pero hindi nga yun eh. Hindi nga yun sana ang gusto mangyari nitong si Ka Eric. Dahil nga nagkaisa na tayo, di ba, dito sa hakbang ng Maisog prayer rally, saan mang panig ng Pilipinas, maano ba naman yung magpakita ka man lang sana, no, mga ka-PL, ng presensya. Isang araw, 2 araw, 3, na makita ang presensya ng mga organizer doon sa KOJC compound o sa labas man ng KOJC habang nasa kaguluhan, pero wala. Yan. Kumbaga, parang ganun po ang nararamdaman ni Ka Eric. Yun lang naman ang gusto niyang palabasin dito sa kanyang mensahe, mga ka-PL. O, ito pa. Correct. Which is, ito yung sinasabi niya, magatama. Ayan. At marami ako nabasa na mga comment ng ating mga kababayan na sang-ayon nga sila sa mga sinabi ni Ka Eric. The message of KOJC is clear, brother. Yan, yun po ang tawag niya sa akin, brother. Klaro naman yun. Itong naging mensahe ng KOJC, mga ka-PL, ayan, ang sabi ho dito, sa mga hindi pa nakakalam, basahin ko na rin sa inyo, bagamat marami na ako nakakalam nito, notice of KOJC's non-participation and Maisog rallies. Ayan, okay? Due to the many constraints, the
Kingdom of Jesus Christ o KOJC is no longer able to participate in any maisog rallies. KOJC Ministries work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding. May the Almighty Father bless us all. For KOJC, Marlon Acobo, Executive Ministry, mga ka-PL. O, ayan ho ha. Ngayon, sabi ko sa kanya, Ka-Eric, i-content ko po ito mamaya. Ayan ho. I-content ko mamaya, Ka-Eric. Ayan po ang mismong sabi ko. Nag-reply ho siya ng heart. Ayan. Tapos, meron pang approve. Ayan, kita niyo naman, di ho ba? At, thank you. Yun. So, sa madaling salita, mga kababayan, sumasang-ayon po si Ka-Eric na i-content ko ito para makarating po ito sa mga organizer ng maisog na talaga namang masama ang loob niya. Ayan. So, hindi ho ibig sabihin ito ha, mga kababayan. Masama ang loob ni Ka-Eric, galit na siya. Hindi ho. Masama ang loob lang. Kalaunan, lilipas din yan. Siguro, pagka, mali natin, no? Mali natin, baka isang araw, bigla na naman manggulo yan ng mga si Torres sa KOJC. Mali natin, baka makita na nila ang presensya ng mga organizer ng maisog. Mali natin, baka manumbalik. Ayan. So, okay na. Di ba? Ganun lang. At higit sa lahat, hindi natin kinakailangan ngayon mag-away-away kasi napakalaki ho ng problema na kinakaharap nating lahat at ng ating bansa. Mga kababayan, ang gusto lang sanang mangyari ni Ka-Eric, kaunting tulong naman. Di ba? Magpakita kayo ng inyong kaunting presensya. Di ba? Sa mga nangyari sa KOJC. Yun lang naman sana mangyari, ang gusto niya mangyari. Kaso, natapos na lang ang 15 Dias o 16 Dias, wala talaga. So, ayun nga, mga kababayan. Ngayon, mga ka-PL, pakita ko naman po sa inyo itong video ni Mayor Baste Duterte, mga ka-PL, ang kanyang opening statements sa ginanap na PDP, ano nga yun? PDP National Assembly. Napakaganda ho kasi. Patama ho ito, mga ka-PL, sa mga dating miyembro ng PDP na ngayon, sumakabilang bakod na. Siguro naman may kilala kayo. Yung si Tol. Tol, sigurado ka ba dyan sa bakod na nilipatan mo? Sigurado ka bang mananalo ka dyan? Sa bagay, may paraan naman. Marami namang kaparaanan para manalo. Yun nga lang, ang tanong kung malinis ba. Diba? Hindi ko sinasabing idadaanin sa daya, pero kasi nga, balibasa, bangag, o baka biglang magkatingkuling ba? Maisip, ito na lang gawin natin. Wala tayong botante. O, di ba, mga kababayan? O, ito ang naging opening statement ni Mayor Baste sa ginanap na PDP National Assembly. O, ito ho, panoorin ho natin. As Executive Vice President of PDP National, I'm very grateful to position. Gusto ko lang din talagaan nyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi una-una sa lahat, pagka kailangan yung matanda, ay puro bata yung nakikita ko dito. Pero nung narinig ko nagsinalisan yung mga membro ng PDP,
inisip ko, I thought to myself, that this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung mga kaya. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gusto mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa. Yun na lang kailangan ko, kaya konti na lang tayo. Basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema. Kumandang kamatay na lang, partner na rin na. Pero, usa lang nas mo kasagay siguro na ang atong naso ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na pataasin pa kasi marami na tayong items sa agenda. Again, welcome, and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you for everything. O, ayan. PDP para sa pagbabago, mga ka-PL. Sa tuloy-tuloy na pagbabago. Yung iba na lumayas na po sa PDP, may pagbabago rin naman. Kaso, pagbabago na ho yun ng prinsipyo. Ayan. Nawala na po yung kanilang ipinaglalaban, mga ka-PL, na tuloy-tuloy na pagbabago. Ayan. Kundi, pagbabago lamang para sa sarili nila, hindi na po para sa bayan. Palibhasa, narinig po nitong butihing mayor na sipag-alisan yung mga miyembro ng PDP, ayun. Kaya siya, nagdesisyon na pumasok sa PDP. At napakaganda ho nito dahil dalawa na ho sila ni former President Rodrigo Roa Duterte at baka sa susunod, mga kababayan, kasama na nila si Vice President Inday Sara. Okay? At hanggang dito lamang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.